Hala ang ginto ko. Ang ginto ko. Aray ko. Aray ko po. Ang pulseras ko. Miss, mag-ingat po kayo sa daan. Huwag mong masyadong ipinapakita ang yaman mo. Hala salamat ha. Kahit nalumpo ang lalaking to, mabuti naman ang kalooban niya. Saka ang gwapo niya ha. Mas gugustuhin ko pang pakasalan siya kaysa kay Fu Chengyu. Mas hamak na mas maayos siya kaysa sa basurang iyon. Fu Chengyu. Akala mo ba magsisisi ako kapag kinansela mo ang kasal natin? Pwes magpapakasal ako sa iba. Para mawala sa'yo ang lahat, wala ka ng asawa, wala ka pang pera. Tingnan lang natin kung sino ang magsisisi sa huli. Ay teka lang. Bakit may kailangan ka? Ang gwapo niya lalo sa malapitan. Kuya gwapo, single ka ba? Single ako. Gusto mo bang magpakasal agad-agad? Sa'yo. Kung hindi gagamutin ni Master Xu ang mga binti mo, mawawala na ang pag-asa mong makapaglakad muli. Kaya humanap ka na ng mayaman at disenteng babae na mapapangasawa mo para magkaroon ka na ng tagapagmana. Hindi pwedeng hayaan na ang anak sa labas na yon ang umagaw sa pwesto mo bilang tagapagmana. Malamang sa akin. May laman itong 10 bilyong piso. Ito ang dot ko para sa'yo. Bukas sa Tianhai International Hotel. Hihintayin kita ha. Nakakaaliw. Ako na tagapagmana ng pinakamayamang pamilya. Ngayon lang ako tinapunan ng pera ng isang babae. Dahil ganyan ka kagalante, may dala rin akong sorpresa bukas. Pagpunta ko sa kasal natin. Anak, araw na ng kasal mo ngayon. Gusto mo ba na magpadala si Papa ng isang batang disipulo para tulungan ka? Huwag na po. Dala ko naman po ang bigay ni Papa na 3 mahiwagang gintong kampanilya. Kayang-kaya kong pasabugin ang eksena ng mag-isa. Ha, sige. Mag-iingat ka anak. Kapag nagkaipitan andito lang si Papa para tulungan ka. Fu Chengyu, hayop kang manloloko ka. Humanda ka sa akin. Aba, umaasenso na talaga si Fu Chengyu. Nakabingwit ba naman ng isang bilyonarya? May mga magagarang sasakyan, mansyon, tapos may cash pa. Sagot pa lahat ng babae. Ha, nga eh. Kahit pamangkin ko pa yung lalaking yan. Hindi ko talaga makita kung ano ang nagustuhan sa kanya ng mga babae. Tumigil nga kayo, mga hampas lupang kamag-anak, na walang alam kundi ang mainggit. Mamatay kayo sa inggit. 2 araw nang walang paramdam si Xu Wangyu. Baka may aberyang nangyari. Impossible. Hanggang ngayon ang akala niya ay ako ang nagligtas sa kanya noon. Sa loob ng 2 taon pangarap na niyang magpakasal sa akin. Mamaya lang, makikita niyo kung paano siya luluhod at magmamakaawa sa akin. Nandyan na ang nobya. Hindi ko lang alam kung nakaalis na ba yung gwapong lalaking naka-wheelchair kahapon. Sana naman umabot siya bago pa makarma at tamaan ng kidlat yang si Fu Chengyu. Gusto kong ipamukha kay Fu Chengyu na mas gugustuhin ko pang magpakasal sa isang lumpong naka-wheelchair kaysa sa kanya. Tingnan ko lang kung hindi siya mamatay sa hiya. Wang Yu, ilang beses ko ba kailangang sabihin sa'yo? Huwag mo nga akong utuin. Gamit yang mga peking pildoras mo. Kung gusto mo talaga akong pakasalan, ibigay mo na sa akin ang mansyon mo. Yate at kumpanya, ilipat mo ang lahat ng iyan sa pangalan ko. Oh heto, pirmahan mo na itong kasunduan. Ibibigay sa'yo at bakit ko naman gagawin yon? Kasi gusto mo akong maging asawa. Nakalimutan mo na ba ang mga sinabi mo? Magpapakasal ako sa'yo. Tapos ibibigay mo sa akin lahat ng bilyon-bilyon mong yaman. Yan ang tunay na pag-ibig. Ha!
Mukhang nananaginip ka pa ng gising ah. Su Wangyu. Anong ibig mong sabihin? Chuan Chengyu, pakinggan mo to. Hindi ako magkakagusto sa isang tulad mo. At wala akong balak na magpakasal sa isang two-timer na lalaking tulad mo. Hindi rin ako magpapakasal sa isang manlolokong katulad mo. Su Wangyu. Anong kalokohan yung pinagsasasabi mo? Kailan pa ako naging manloloko ha? Alam mo ba na ako ang model employee natin? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng model employee? Mabuting ugali, mabuting gawa at mabuting disiplina. 3 kabutihan. Kahit 300 kabutihan pa yan. Hindi niyan maitatago ang ginawa mo kahapon. Kasama ang babaeng to. Sa mismong kama ng ating kasal. Na gumawa kayo ng milagro. Wow! Miss Tsu, naninira ka ng puri sa harap ng maraming tao. Pwede kitang kasuhan dahil dyan. Su Wangyu, ayos lang sana na sinisiraan mo ako sa harap ng maraming tao eh. Tapos ngayon mandadamay ka pa ng inosenteng tao. Napakasama talaga ng ugali mo. Lesiu, paninira. Talaga lang ha. Sobra-sobra ang ebidensya ko dito. Gusto mo bang ipapanood ko sa kanilang lahat? Teka, imposibleng malaman ni Su Wangyu ang mga plano namin ni Xiyin. Sigurado ako, ayaw niya lang maglabas ng pera. Kaya niya lang ako blinabluff ngayon. Lahat ng mga kamag-anak at kaibigang nandito. Alam niyo kung anong klaseng tao ako. Hindi ako maniniwalang makakagawa ka ng mga peking ebidensya para lang siraan ako. Fu Chengyu, paano kung may ebidensya talaga ako? Sige, kapag may naipakita kang ebidensya, magla-livestream akong tatakbo ng nakahubad. Kasama siya. Baliw ka ba? Anong kinalaman ko dyan? Tumigil ka nga sa satsat. Ilalabas mo ba o hindi? Ngayon din bilis. Pirmahan mo na itong kasunduan. Sige ba? Tutal ang tigas talaga ng mukha mo. Hindi ko nasasayangin ang laway ko sa'yo. Ibubuko na kita ngayon din. Pakinggan nyo. Panoorin nyo ito ha. Bukas na bukas. Yung resort. Pati na rin yung beach house. Magiging sa atin na ang lahat ng yan. Hala, wala pang ang handaan. May mainit-init na tayong chismis. Bilis i-video nyo. Ang intense nito ah. Diyos ko po. Fu Chengyu. Solid ang ebidensya. Mag-live ka na ngayon habang tumatakbong hubad. Solid ang ebidensya. Mag-live ka na ngayon habang tumatakbong hubad. Huwag kayong maniwala. Peke ang videong iyan. Edited lang iyan. Lalaki lang ako. Wala lang iyon, laro-laro lang talaga. Maliit na bagay lang naman ito. Hindi ba't mahal na mahal mo ako? Kailangan ba talagang palakihin at ipaalam sa lahat? Fu Chengyu, sumumpa ka noon. Natatamaan ka ng kidlat kapag niloko mo ako. Kaya, hahaha, ngayon magpapakamatay ka ba para pagbayaran ang kasalanan mo? Ngayon naiintindihan ko na. Kaya ka gumagawa ng ganito kalaking eksena. Kasi nagsiselos ka lang, hindi ba? CJ. Pirmahan mo na itong kontrata ngayon. Ipinapangako ko sa iyo. Mula ngayon ikaw lang ang magiging babae ko. Kahit babaeng lamok hindi ko natitingnan. Wow, ang ganda naman ng kontratang ito. Ibibigay ko raw sa iyo ng walang kapalit ang lahat ng akin. Alaynan. Anong pirma-pirma? Ang ganitong klaseng lalaki ay parang granada. Kapag hindi mo agad itinapon, hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Girl, deserve mo ng mas maayos. Sige ba? Susundin ko ang gusto ng marami. Ibabasura ko na ang manlolokong ito. At magpapakasal sa iba. Wow! Patay na. Su Wangyu, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Pinunit mo ang kontratang ito. Kahit lumuhod ka pa at magmakaawa sa akin ngayon, hindi na ako magpapakasal sa iyo. Nananaginip ka ba ng gising? Pumunta ako rito ngayon para sa 3 bagay lang. 3 bagay, alam ko na yan. Una, ang pakasalan ako. Pangalawa, ibigay sa akin ang lahat ng ari-arian mo. At ang pangatlo, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin sa harap ng maraming tao. Hindi. Una, tatapusin kita. Pangalawa, magpapakasal ako sa iba. Pangatlo, panoorin kang mamatay sa tama ng kidlat. Ako tatamaan ng kidlat. Asa ka pa? Bukod sa akin. Sino pa bang papatol sa'yo? Sabi ni Miss Tsu kanina, mas gugustuhin pa raw niyang magpakasal sa lumpo kesa kay Chengyu. Kaso walang lumpo rito na pwede mong pakasalan. Ano?
Mamumulot ka na lang ba ng kung sino rito? Para lang inisin siya. Xu Wangyu, akala mo ba talaga? Ganon kadaling humanap ng uto-uto. Sinong lalaki ang gustong mag-uwi ng isang halimaw? Bukod sa akin. Kahit matandang binata na 60 taong gulang, hinding-hindi ka papatulan. Ang kapal ng mukha mo. Ang lalaking papakasalan ko. Nandito na siya. Wang Yu, nandito na ako para pakasalan ka. Wang Yu, nandito na ako para pakasalan ka. Wow! Ang daming ginto. Ang daming ginto. Grabe nakakabulag ang kinang ng mga ginto. Nakita mo na, siya ang lalaking papakasalan ko. Xu Wangyu. Talagang nakahanap ka pa ng lumpo. Para lang mandiri ako Kapag kinakausap mo ang asawa ko. Matuto kang rumespeto. Kumuha ka pa ng lumpo para asarin ako. Tapos gusto mo pa kitang irespeto. Inuutusan kita. Ngayon din. Agad-agad. Tumawag ka ng tao para ang lumpong ito ay palayasin dito. Kung hindi, huwag mo nang asahang papansinin pa kita. Aray ko. Ikaw, Xu Wangyu, ang lakas ng loob mong manakit para lang sa isang ibang tao. Binabastos mo ang asawa ko. Kaya nga kita sinampal. Kung babastusin mo pa siya ulit, paluluhudin kita habang nanonood sa seremonya. Ha ha ha. Xu Wangyu, huwag mong isiping porket nagdala ka ng lumpo rito ay may kakampi ka na. CJ, tingnan nga natin ngayon kung paano mo ako mapapaluhod. May paorasyon pa Haha. Lumuhod ka. Bakit ka ba sumusunod sa kanya? Pinaluhod ka lang luluhod ka naman agad. Tumayo ka nga dyan. Diyos ko anak. Huwag mong ibaba ang dangal mo bilang lalaki. Ang ganyang klaseng bruha. Wala tayong katahimikan kapag pinakasalan mo. Kung gusto niyang magpakasal sa iba, hayaan mo na siya. Anong nangyayari? Bakit bigla na lang akong hindi ko na mapigilan ang sarili ko? Tumayo ka na nga dyan bilis. Tumayo ka na bangon na dyan. Hindi ako makatayo. Nandito na ang groom na papakasalan ko. Paharang-harang ka dyan. Ang baho pa ng bunganga mo. Lumuhod ka na lang dyan at manood. Panoorin mo akong magpakasal sa iba. Xu Wangyu, nabaliw ka na ba talaga? Kung hindi ka manonood ng maayos, gagawin kitang pipi. Baliw ka talagang babae ka. Di ba ang sabi mo, kaya mong turuan ng leksyon, at mapasunod ang babaeng to? Bakit ngayon? Bigla-biglang. Sunod-sunuran ka na sa kanya. Ma, pwede ba manahimik ka na lang? Tita, doon na lang po kayo sa baba manood. Xu Wangyu, kapag hindi ka nagpakasal sa anak ko, ikaw ang magsisisi ng malaki. Ang seremonya ng kasal ay pwede nang magsimula. Pwede nang simulan ang kasal. Huwag mong sabihin, umaasa ka pa rin na ako ang mag-host para sa'yo. Ting, ako kaya ang nagbabayad sa'yo dito. Ang penalty sa pag-back out sa kasal na ito ay 1,000,000 piso. Gusto mo bang labagin ang kontrata? Ngayon naman tinatawagan natin ang ating groom, na si Hook Swanshaw, at ang ating bride na si Xu Wangyu, para magpalitan ng sing-sing. Tiate, Xu Wangyu, hindi man lang makatayo iyang groom mo. Tunay na lalaki ba talaga yan? Baka maging byuda ka na lang habang buhay niyan. Ha 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 ha. Huwag kang magagalit. Nandito lang ako. Fu Chengyu, kahit pabuo iyang mga binti mo, hindi ba't nakaluhod ka pa rin ngayon? Proud ka na niyan. Ikaw, Xu Wangyu, nagpakasal ka lang para mang inis sa isang lumpong tulad niya. Mula ngayon, Tiate,
Siguro araw-araw na lang. Ay tagapaglinis ka ng tae at ihi niya, no? Ha 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 ha. Mag-ingat ka baka maputol yung dila mo. Aba napikon ka na dahil napahiya ka. Su Wangyu. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Pinapaalalahanan lang kita. Bakit mo kasi pinairal ang inis mo? Para lang magpakasal sa halos patay na baby mong lumpo. Sinong may sabing hindi siya makakatayo? Palalakarin ko siya ngayon din. Bigla na lang. Pakiramdam ko'y kinukuryente ang mga binti ko. Ito na ba? Ang pagbalik ng pakiramdam ko. Hooks Wansao. Tumayo ka. Narinig mo ba? Hindi raw niya kaya. Yang baby mong nahanap, hindi raw niya kaya. Ha 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 ha. Kaya mo yan. Subukan mo. Tumayo ka. Ang mga binti kong ito. Maliban kay Master Xu. Wala nang makakagamot pa. Mahal, magtiwala ka sa akin, subukan mo lang. Mahal, tumayo ka. Ting! Xu Wangyu, tigilan mo nga iyang kalokohan mo. Isang peking albularyo ang tatay mo. Kaya mana ka rin sa kanya na nasisiraan ng bait. Ang kapal ng mukha mong bastusin ang tatay ko. Dapat ka lang turuan ng leksyon. Sino? Sinong nanampal sa akin? Zhao Zez. Palalampasin ko kung ako lang ang binastos mo. Pero ang bastusin mo ang tatay ko. Kailangan mong lumuhod at magmakaawa. Lumuhod. Luluhod sa'yo, ulol. Aray, ano nang? Lumuhod ka. If. Aray. Cheng Yu. If. Ano bang nangyayari dito? Bakit ka nakaluhod? At nagmamakaawa sa babaeng yan? Ako. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Xu Wangyu. Ano bang ginawa mong kulam sa anak ko? Para sundin niya lahat ng inuutos mo. Binastos niya ang tatay ko. Parusa niya yan. TFF. Xu Wangyu. Kung talagang ganyan ka kagaling, utusan mo nga ang pinakamamahal mong yan. Na tumayo ngayon din. Mahal, magtiwala ka sa akin, tumayo ka. Bakit? Mga salita niya. Bakit hindi ko magawang suwayin? Paano? Paanong mangyayari yun? Ang isang walang kwentang lumpo. Paanong bigla na lang nakatayo? Nakatayo ako. Sa wakas nakatayo na rin ako. Nakatayo ako. Sa wakas nakatayo na ako.
Pangako hindi kita bibigin. Tanghaling tapat na ngayon. Sigurado akong ulan na sa labas. Tigilan mo nga ako sa pag-arte mo. Napakaliwanag ng langit ngayon. Tirik na tirik ang araw. Paanong ulan ha? Hindi lang ulan. Kikidlat at kukulog din. Ngayon ha, subukan lang lumabas ng kahit na sino para tignan. Malalaman agad nilang sinungaling ka. Tama, sabi sa balita sa telepono. Maaraw ngayon. Kung ganoon, lumabas kayong lahat para makita nyo. Anong sabi mo? Sabi ko, dahil ayaw ninyong maniwala, lumabas kayong lahat at tignan nyo. Haha. Bakit naman kami susunod sa'yo? Sino ka ba sa akala mo ha? Para utos-utusan kami rito. Nga. Kalahati sa mga nandito ay mga kapamilya at kaibigan ng pamilyang Few. Kaya bakit kami makikinig sa'yo? Lumabas kayo. Teka, paano ako napunta rito? Nananaginip ba ako? Teka. Nasaan tayo? Napakaliwanag ng araw pero may kababalaghan yatang nangyayari. Anong kababalaghan? Isa siyang Diyos. Diyos lang ang may ganitong klaseng kapangyarihan. Anong nangyayari? Paano ba ito nagawa ni Xu Wangyu? Aray ko po. Ang lakas ng hangin. Humangin nga ng malakas. Humangin nga talaga. Paanong mangyayari yon? Di ba sabi sa weather forecast? Magiging maaliwalas daw ang langit ngayon. Bakit bigla-bigla na lang humangin ng malakas? Hindi lang hangin yan. Malapit na magtanghali. Kukulog at kikidlat pa. Ang kidlat mula sa langit. Susunduin ka na maya-maya lang. Kay! Kidlat mula sa langit. Xu Wangyu, ano bang ginawa mo sa akin? Iniutos ko sa'yo. Patayuin mo ako ngayon din. Di magmakaawa ka. Parating na ang kidlat. Nakaluhod ka pa naman sa gitna. Siguradong sapul ka kapag tumama yon. Ang babaeng to. Ang weird na mga pinagsasasabi ngayon. Pero buhay ko ang nakasalalay. Kaya wala akong magawa kundi maniwala. CJ, Xu Wangyu, nagmamakaawa ako sa'yo. Palampasin mo na ako. Hayaan mo na akong tumayo. Kanina lang pinagtatawanan mo pa. Ang pagiging lumpo ni Ho Xuanzhao. Kumpleto naman ang mga paa mo. Bakit hindi ka tumayo? Bakit ka nagmamakaawa sa akin? Xu Wangyu, wala kang isang salita. Kumpara sa mga peking sumpa mo, wala pa to sa kalingkingan. Sa dami ng sinabi mo, nagsiselos ka lang naman diba? CJ, sumusumpa ako. Yung sa amin ng mga babaeng yon. Pampalipas oras lang ang lahat. Kapag pinakasalan mo ako, makukuha mo ang pagmamahal ko. Hindi ka pa ba nakukontento ron? Anong klaseng napakatangang tao ang makakapagsabi ng ganyang kabaliwan? Gaano ka ba talaga kasiraulo? Para masabi mo ang ganyang kakapal na linya. Xu Wangyu, maliit na bagay lang to. Bakit ka ba nagwawala riyan? Naiintindihan ko naman. Ang pagiging selosa ninyong mga babae. Gusto mo lang naman. Nasuluhin ako, di ba? Wangyu, linawin natin to. Ikaw ang karelasyon at pakakasalan ko. Pero hindi ibig sabihin na bawal na akong makisalamuha sa ibang babae. Narinig mo na ba ang batas tungkol sa monogamy? Gusto mo bang ipaliwanag ko sa'yo? Namamangka ka sa dalawang ilog, tapos ikaw pa ang may ganang magmalaki. Ano naman kung mamangka siya sa maraming ilog? Anak ko yan eh. Sadyang malakas lang ang karisma niya. Tama, Wangyu. Isipin mo na lang, ang tanging makakasama sa marriage certificate ko ay ikaw lang. Hindi ka pa ba masaya ron? Kung noon pa to nangyari, ang mga tulad mong walang kwenta at manloloko, na mahilig makipaglandian sa iba't ibang babae, matagal ang isinilid sa sako at nilunod sa ilog. Pero dahil nasa kasalukuyang panahon tayo, sa pagtataksil mong yan sa akin, dapat sa'yo tinatamaan ng kidlat. Wangyu, di ba mahal mo ko? Sa ganitong kaliit na bagay, bakit kailangan mo pang palakihin? Hindi na. May asawa na ko. Ikaw, maghintay ka na lang na tamaan ka ng kidlat. Subukan mong isumpa ulit ang anak ko. Hindi kita tatantanan. Hay naku. Siya mismo ang nangako. Bakit sa akin ka nagagalit? Ma, ngayong pagkakataon na to, huwag ka na munang makigulo. Pinagtatanggol lang naman kita. Huwag kang magpauto sa bruhang yan. At baka matakot ka pa sa mga sinasabi niya. Saang lupalop man ng mundo aling lalaki ba? Ang hindi nangangako kapag nadadala ng emosyon. Oh, porke ba nangakong napapako? Tatamaan na agad ng kidlat. Ha ha ha. Di ang mga lalaki sa mundo.
Ubos na at patay na lahat. Ako bilang tita mo, mas marami na akong karanasan. Ilang dekada na akong nabubuhay, at wala pa akong nakitang namatay sa tama ng kidlat. Pues ngayong araw, magugulat ka sa makikita mo. Tigilan mo nga iyang kalokohan mo. Di ba sabi mo, tatama ang kidlat pagdating ng tanghali. Nasaan na ang kidlat? Nak Wang Yu. Tanghaling tapat na ngayon. Bakit wala pang kidlat na tumatama sa akin ah? Ha ha ha. Anak, huwag ka nang lumuhod. Ang bruhang yan. Sadyang ginawa ko yon para inisin ka. Sino ba sa tingin niya ang sarili niya? Para hawakan ang buhay at kamatayan ng ibang tao. Wang Yu. Heto nakatayo na ko. Di ba ang sabi mo kapag walang permiso mo? Habang buhay akong luluhod. Puro kasinungalingan. Bistado ka na ngayon, di ba? Ha 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 ha. Yon ay dahil parating na raw ang kidlat ng langit. Kaya okay lang na tumayo ka kahit saglit. Ha 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 ha. Sige, magmatigas ka pa. Kaya pala ang lahat ng ito. Nagpapanggap lang pala siyang may kapangyarihan. Wala naman talaga siyang kakayahan. Siyempre naman. Isa lang siyang manloloko. Yung tatay nga niya, ay mas malala pang scammer. Araw-araw kuda ng kuda tungkol sa tadhana at swerte. Ang dami na niyang na-scam, na mga mayayaman at makapangyarihang tao. Akala ba niya, tatayo lang siya rito at magsasalita ng puro kalokohan? Ay maniniwala na tayong lahat sa kanya. Asa ka pa. Peke yan. Pero totoo namang, sa isang kurap, napunta na lang tayo bigla sa plaza. Paano ipapaliwanag yon? Nga, talagang umihip ng malakas ang hangin kanina. Grabe ang takot ko doon. Akala ko pa naman, nakaharap na talaga tayo ng isang totoong master. Yun pala, isa lang siyang manloloko. Ha ha ha. Wang Yu, tanghaling tapat na. Bakit hindi pa ko tinatamaan ng kidlat? Sasabihin ko sa'yo ang totoo ah. Niloko kita. Pinagsabay-sabay ko kayo. Pinera lang kita. Sinadya ko talagang bwisitin ka. Ano ngayon? Sige nga, ipatama mo ko sa kidlat. Ipakidlat mo ko hanggang mamatay. Sige, patamain mo. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ah. Kidlatan niyo ko. Ha 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 ha. Ah. Anak. Anak ko. Anak ko oh. Diyos ko, anak ko. Ayan, apurado kasi. Ngayon lang ako nakakita ng taong atat na atat mamatay. Ayan na. Nangyari na ang gusto mo. Sinundo ka na ng kidlat. Paano nangyari to? Hindi to maaari. Kanina lang ang aliwalas pa ng langit. Paano biglang kumulog at kumidlat? Anak ko. Wala kang kaluluwa, malas ka. Isinumpa mo ang anak ko. Ibalik mo ang buhay ng anak ko. Tumawag ka ng ambulansya ngayon. Baka umabot pa. Baka may pag-asa pa siyang mabuhay. Kung magsasayang ka ng oras ngayon, para iligtas siya. Kahit himala hindi na siya maliligtas. Iligtas niyo muna ang anak ko. Sige, humanda ka sa akin mamaya. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis tumawag kayo ng ambulansya. Ay umuulan na. Ang lakas ng ulan, bilis takbo. Anak ko. Anak ko. Tumayo ka na, bilis. Sumasakit na naman ba ang binti mo? Hindi. Hindi sana kita pinatakbo sa ulan. Ngayon palang ulit nakakatayo yung binti mo. Dapat nagpapagaling ka muna ng maayos. Miss Tsu,
Kaano-ano mo ba si Master Xu? Tatay ko. Ikaw. Naisip ko na nga ba na hindi ka basta-basta. Pero hindi ko inasahan na ikaw pala ang anak ni Master Xu. Kaya siguro single ako hanggang ngayon. Ay dahil hinihintay ko pala siya. Sabi ng iba ang tatay ko raw ay isang peking manghula. Hindi ah. Isang dakilang master si Master Xu. Napakalakas ng taglay niyang kapangyarihan. 20 taon na ang nakalipas ng basbasan niya ang pamilya Ho. At iniligtas ang pamilya Ho sa kapahamakan. Ang tatay ko at ang mga nakatatanda sa amin ay lubos na nagpapasalamat kay Master Xu. Ngayong pinagtagpo tayo ng tadhana ay isang malaking biyaya para sa akin. Kaya, pumayag kang magpakasal agad sa akin. Dahil ba sa tatay ko? Hindi ah. Walang kinalaman dito si Master Xu. Dahil para sa akin napaka-espesyal mo. Hanggang ngayon, wala pang kahit sino ang nagbato ng pera sa mukha ko. Halata namang hindi kayo kinukulang sa pera. Kaya nga naisip kong napaka-espesyal mo. Medyo komplikado ang sitwasyon ng pamilya ko. Kailangan ko munang magpakasal at magkaanak, bago ko mamanahin ang negosyo ng pamilya namin. Dahil sa kapansanan ng mga binti ko, dati ayokong maging pabigat sa ibang tao. Makakasama kita habang buhay. Pero, nung inaya mo akong magpakasal agad-agad, hindi man lang ako nagdalawang isip na pumayag. Ito talaga ang tadhana. Hindi. Isang malaking biyaya to. Biyaya to para sa akin. Ay, Sasal. Simula nang makilala kita, nagbago na yung isip kong wag mag-asawa at mag-anak. Nang mapangasawa kita, yung 2 binti ko, himalang gumaling. Nakatayo na ulit ako. At dahil yun sa'yo. Teka, mali. Anong mali? Ilang taong paralisado ang mga binti mo. Paanong bigla ka na lang nakatayo? Baka dahil sa himala ng medisina. Anong himala ng medisina ka dyan? Galing yan sa 3 taong kapangyarihan na isinakripisyo ni Papa. Totoo ba yan? Bakit naman kita lolokohin? Natatandaan mo ba sa pulseras kong to? Yung 3 kampanilya. Yung mga kampanilya. Kasi, nagsarili muna si Papa para magpalakas. Pero hindi siya mapakali para sakin. Dahil mag-isa lang akong haharap sa panganib. Kaya binigyan niya ako ng 3. 3 kampanilya na may 3 taon ng kapangyarihan niya. Magagamit ko to, para gawin kahit anong gusto ko. Nakita ko nga nang tanggalin mo yung kampanilya noon. Naging gintong liwanag yun. Akala ko, magic trick lang yun na hinanda mo. Hindi ko akalaing kapangyarihan pala yun ng isang dakilang master. Bakit pa tayo naghihintay na tumigil yung ulan dito? Hindi ba pwede mo tayong iuwi agad sa isang iglap? Hindi ba kaya mo tayong makauwi agad sa isang iglap? Paano ko naman tayo mapapauwi agad? Hindi naman ako ang papa ko. Pero may kapangyarihan ka ng isang master eh. Nagawa mo ngang ilipat ang ganoong karaming tao. Mula sa kasal papunta agad sa plaza. Yung mapauwi pa kaya tayo agad. Dapat mas madali lang yun, diba? Hindi naman sa dami ng tao ang problema. Ilset, ang problema, naubos na ang mga kampanilya. Naubos na yung mga kampanilya na gawa sa kapangyarihan ko. Basta, naubos na talaga. Oh. Lumuhod ka. Tara na. Sa bagay nakita nga kitang kumuha ng 3 kampanilya. Kung ganun, maghintay na lang muna tayo dito hanggang sa tumila ang ulan. Hooks Wansaw, kapag pinagtaksilan mo ako tatamaan ka talaga ng kidlat. Nakita mo naman kung anong nangyari kay Fu Chengyu. Hindi ako nananakot lang. Kaya. Natatakot ka ba? Hindi ako natatakot. Mahaba pa ang buhay natin. At gusto kitang hawak kamay na makasama habang buhay.
Hindi man lang nagpaalam si Xuanzhao kahit kanino. At nagdesisyon na lang na magpakasal bigla. Ganyan ang sinasabi ng mayordoma at ng mga katulong. Wala man lang silang binanggit na kahit anong detalye tungkol sa babae. Palaging maingat at kalmado magdesisyon si kuya. Hindi iyon gagawa ng kalokohan. Siguradong may malalim siyang dahilan. Tungkol ito sa panganay ng pamilya Ho. Ikaw na anak lang sa labas. Wala kang karapatang magsalita rito. Opo, Lolo. Tama po ang sinabi ninyo. Tatandaan ko po yan. Senior, palagi namang sumusunod sa patakaran si Xuanni. Ginagalang niya ang mga nakatatanda ang ama niya at ang kuya niya. Kahit kailan, hindi siya lumampas sa lugar niya. Isang salita lang ang sinabi ko sa kanya. Nag-iinarte ka na agad para sa kanya. Kung hindi lang maagang nawala ang nanay ni Xuanzhao. Panghabang buhay ka na sanang. Isang hamak na kabit na tinatago sa dilim. Kung nakayanan kong maging senyora ng pamilya Ho, magagawa ko ring ipalit ang anak ko kay Ho Xuanzhao. Para maging tagapagmana ng pamilya Ho, nagawa kong pilayin ang mga binti ni Ho Xuanzhao. Kaya pagdating ng araw titiyakin kong ang buong pamilya nyo ay magkakasama-sama sa impyerno. Tama na po yan, Papa. Higit 10 taon na po si Piwen dito sa pamilya Ho. Pero hanggang ngayon, hindi nyo pa rin siya matanggap. Kung wala na po talagang pag-asa ang mga binti ni Xuanzhao. Kay Xuanni na po tayo aasa, para itaguyod ang pamilya Ho natin. Hindi ba't humingi na tayo ng tulong kay Master Xu? Kasal ng anak ni Master ngayong araw. Dapat maaga pa lang. Nagpadala na kayo ng malaking regalo sa kanila. Naipadala niyo na ba? Pero nung dineliver na, ang sabi nila, kahit daw ang mga nag-organisa ng kasal na wala na parang bula. Naipadala na po. Kaso pagdating ng regalo dun, ang sabi sa amin, nawala na raw ang lahat ng tao sa kasal. Anong ibig mong sabihin na wala? Imposible namang maglaho na lang sila bigla. Papa, talagang naglaho po sila. Kahit ako po nahihirapang maniwala. Pero ang manager ng hotel, at yung pinadala natin para magbigay ng regalo, si Secretary Zhou, pareho po sila ng sinasabi. Sabi nila sa buong venue ng kasal, ni isang tao walang natira. Paniguradong lumipat lang sila ng venue. Dapat nagtanong ka, yung kumpanyang nag-asikaso, sa kasal ng anak ni Master. Hindi naman nagbago ah. Tinawagan ko na tinanong ang lahat ng pwedeng mahingan ang tulong. Buhay at kinabukasan ni Xuanzhao ang nakasalalay dito. Siyempre seryoso ako sa bagay na to. Kaso wala man lang akong napala. Hay naku nga eh. Sabi nga nila, parang mga bularaw na bigla na lang naglaho. Kalokohan. Ang dami-daming tao. Paano naman sila biglang maglalaho ng ganun-ganun na lang? Kaya nga eh. Pero anak pa rin kasi iyon ni Master Xu. Basta andyan si Master Xu. Lahat pwedeng mangyari. It's said, sa bagay may punto ka. Tiate, ang pamilya Ho. Tingin ba talaga nila sa manlolokong yun isang Diyos? Ang mga ganyang klaseng peke. Pamilya Ho lang ang kayang utuin. Mga tangang maraming pera pero walang utak. Yung mga walang silbi. Sila lang ang naniniwala sa mga kababalaghang ganyan. At yung mga binti ni Ho Xuanzhao. Hinding-hindi nagagaling pa kahit kailan. Nandyan na. Nandyan na, nakauwi na ang panganay na senyorito. Yung tungkol sa paggaling ng mga binti ko. Huwag mo muna sanang sasabihin sa pamilya. Alam kong may malalim kang dahilan. Susakay na lang ako sa plano mo. Andyan na sila, andyan na sila. Nakauwi na ang apo ko. Mga siraulo ba kayong dalawa? Nakatunga nga lang kayo dyan. Hindi nyo man lang salubungin ang senyorito. Pumasok na kayo sa loob. Mga panira kayo ng paningin. Papa. Opo, Lolo. Sasalubungin ko na po si Kuya. Pupunta muna ako sa kusina para mag-utos. Pwede nang ihanda ang pagkain. Lolo. Ito nga po pala ang asawa ko. Si Wang Yu. Sila ang mga nakatatanda sa pamilya natin. Magandang araw po, Papa Lolo. Magandang araw po sa inyong lahat. O Senior. Chairman, Miss Wang Yu. Siya na ba ang napangasawa ng ating young master? Opo, opo. Walang reaksyon si Lolo at Papa. Dahil kaya, hindi nila gusto si Wang Yu o. Tutol silang mag-asawa ako. Lolo at Papa. Wala kayong kibo dahil ba? Hindi niyo gusto si Wang Yu o. Tutol po kayo na mag-asawa ako. Hindi. Siyempre suportado namin yan. Tama. Pero napakapayat naman ng batang yan. Sa tingin ko pa lang,
Mukhang walang swerte at hindi makakatulong sa pag-asenso mo. Yixuansao. Umaasa sana kami na pipili ka sa mga kilala at mayayamang pamilya. Ang isang pangkaraniwang babae ay walang maitutulong sa iyo. Sinong nagsabi na walang maitutulong si Wang Yu sa akin? Siya ang anak ni Master Xu. Ano? Totoo bang ikaw ang anak ni Master Xu? Opo. Bakit parang nagdududa ako? Lolo Papa. Siya nga po talaga ang anak ni Master Xu. Totoong-totoo po yan. Pa, sinusundo na kita galing trabaho. Sakay na po sa kotse. Oh. Naaalala ko na. Tama. Ikaw ang anak ni Master Xu. Nung huling lumabas sa pag-ensayo si Master, maswerte akong nakita kita noon. Tama, walang duda. Ikaw nga iyon. Aba. Hindi ko akalaing ganito kagaling ang anak ko. Napangasawa niya pa talaga ang anak ni Master Xu. Sigurado ka ba na si Master Xu ang talaga niyang tatay? Sigurado ako. Hindi ako pwedeng magkamali. Ha. Hindi ko talaga inasahan na pagpapalain ng ganito ang pamilya ho. Makapag-asawa ba naman ng anak ni Master Xu? Napakaganda nito. Ang batang ito, tingin pa lang ay punong-puno na ng swerte. Ilset, halatang magdadala siya ng swerte sa asawa niya. Ay ha. Halatang magdadala talaga ng swerte sa asawa. Ha. Binaliwala ni Huxuansao ang ganoon karaming mga mayayamang dalaga na pwede sana niyang pakasalan. Tapos anak pa ng peking manghulang iyon. Ang inuwi niya para maging asawa. Kampi talaga ang langit sa anak ko. Papa Lolo. Mas mabuti sigurong paupuin na muna natin. Si Hipag para makapag-usap tayo ng maayos. At sino naman siya? Kamusta po Hipag? Ako ang pangalawang anak ng pamilya ho. Hindi kayo masyadong magkamukha. Nung panahon na ang pangalawang asawa ko, ay dinala rito ang pangalawang anak na to. Nagpa-EA test na agad kami. Hindi nga talaga kami magkamukha. Pero, tunay nga siyang anak ng papa ko. Kaya siya ang pangalawang senyorito na anak ng madrasta. Kaya pala si Huxuansao. Sinabing medyo komplikado ang sitwasyon ng pamilya nila. Kahit na minadali ang lahat, pero huwag kang mag-alala. Kung ano man ang dapat meron ang isang manugang ng pamilya ho. Magkakaroon ka rin yan. Yung mga bagay na dapat ibigay sa asawa ko. Ako na mismo ang maghahanda. Kaya hindi na po ninyo kailangang mag-abala, Second Madam. Ano namang inihanda mo para sa akin? Gusto mo ba ng ginto? Siyempre naman. Sino ba namang ayaw sa ginto, di ba? Naghanda ako ng napakaraming ginto para sa'yo noon. Pero isang bahagi lang ang dinala ko sa kasal. Masyadong naging abala sa kasal. Kaya hindi ko agad na ipakita sa'yo ang sinseridad ko. Pero ngayong nasabi ko na sa'yo. Okay na rin yun. Akala ko nakapulot lang ako ng ordinaryong asawa. Hindi ko inasahang ganito pala siya kayaman. Nagkukunwari pang inosente. Ang pamilya ho kaya ang pinakamayaman sa haian. Sino ba sa buong haian ang hindi nakakaalam ng yaman ng mga ho? TFF, itong mumurahing asawa ni Huxuansao. Halatang pera lang ang habol. Maganda yan. Ngayong gabi tatapusin ko na si Huxuansao. At ibubunton ko ang sisi. Sa anak ng manlolokong yan. Isang malaking biyaya na nakilala kita. Ay sus, alam ko na. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin pa. May dala rin pala akong espesyal na gamot para sa'yo. Ha? Gamot. Opo lolo. Bigay po ng papa ko. Kaso masyado po kasing naging abala sa kasal kanina. Kaya hindi ko pa po ito naiabot kay Xuansao. Wow! Grabe, pambihira talaga. Ha. Hiha, napakabait mong manugang. Anong klaseng mahika ba ito? Paano biglang lumitaw ang mga mahiwagang gamot na ito? Ang mga gamot na ito. Binigyan kasi ako ni Papa ng isang mahiwagang bulsa. Nakokontrol ito gamit lang ang isip. Anong swerte ba ng pamilya ho natin? Para mapakasalan ni Xuansao ang anak ng isang dakilang maestro. Ha. Lahat ng mahiwagang gamot na ito ay para kay Xuansao. Binigyan ko na siya noon ng 10 bilyong dote. Pero dahil kasal namin ngayon, hindi naman pwedeng wala akong dala.
Kaya kumuha ako ng ilang piraso ng mahiwagang gamot na ito. Xuanzao, paano mo naman matatanggap ang pera ng asawa mo? Pa, gagamitin ko po ang pangalan ni Wang Yu para maglabas ng 20 bilyon at ay donate sa mga eskwelahan at home for the aged. Ang bagay na iyan ay ipinaasikaso ko na sa assistant ko kagabi. Kung ganoon itong 4 na mahiwagang gamot, ay paghasian na natin. Mabait kong apo. Ano sa tingin mo? Sige po, okay lang po sa akin kahit ano. Di ba? Hahaha, hay naku. Isa itong mahiwagang gamot na nakakapagligtas ng buhay. Hahaha. Pampahaba lang po talaga ng buhay iyan. Hindi ko po sigurado kung nakakapagligtas ba talaga ng buhay. Isipin niyo na lang po na parang ordinaryong vitamins yan. Inumin niyo lang po kung kailan niyo gusto. Hindi ko po pinapangako ang epekto niyan ha. Mahiwagang gamot itong nakakapagligtas ng buhay eh. Hahaha. Teka lang, ordinaryong vitamins lang at iinumin kahit kailan. Tapos hindi pa sigurado ang epekto. Obvious namang scammer yan eh. Halata namang tsokolating pambata lang yan eh. Ang linaw-linaw namang scam nito. Ang talino pa naman sana ng matandang yan. Paanong nauto siya ng ganun-ganun na lang? Kung hindi dahil sa mabait kong manugang. Paano natin makukuha ang mahiwagang gamot ni Master Xu? Hahaha. Tama po si Lolo. Ang makuha lang ang mahiwagang gamot ni Master Xu ay malaking biyaya na para sa amin. Lilith! Halikayo, lahat ng anak at apo ng pamilya ho sumunod kayo sa akin sa altar upang lumuhod at magpasalamat sa basbas ng ating mga ninuno. Tama. Dapat na tayong pumunta sa altar para lumuhod. Aba, mabait kong apo. Mag-ikot-ikot ka muna rito. At kumain ka muna. Huwag kang mag-alala. Ikaw na ngayon ang asawa ng panganay na apo ng pamilya ho. Ang kasal niyo ngayong araw ay naging mabilisan at simple lang. Pangako babawi ang pamilya ho. At bibigyan ka namin ng isang grandiosong kasal. Ipapaalam ko rin sa buong mundo na ang naging manugang ng pamilya ho ay walang iba kundi ang mismong anak ni Master Xu. Hahaha. Sige na mauna na kayo. Asikasuhin mong mabuti ang aking apo. Huwag mo siyang pababayaan. Opo, Senor, huwag po kayong mag-alala. Si Wang Yu na ngayon ang yaong madam ng pamilya ho. Aasikasuhin ko po siya ng buong puso. Sumama ka na rin sa kanila. Ang pagpapakasal ni Xuanzao ay isang napakahalagang kaganapan para sa pamilya ho. Masusunod po. Sige na, pumunta ka na. Mag-ikot-ikot na lang muna ako rito mag-isa. Sige po. Hintayin niyo na lang po ako rito. CJ. Itong napulot kong asawa. Mukhang mas okay pa kaysa sa inaasahan ko ah. Hali po kayo, sasamahan ko muna kayong tingnan ang kwarto ni Senyorito. Masyadong biglaan kasi ang kasal nyo. Si Senyorito kasi wala man lang nabanggit kahit konti bago ang kasal. Kaya wala man lang kaming napaghandaan dito sa bahay. Nga po, medyo biglaan talaga. Tara po. Pa, itong napulot kong asawa sa biglaang kasal. Mukhang hindi na masama ah. Simula nang pakasalan kanyang si Hok Xuanzao, nag-iba na ang takbo ng kapalaran niya. Yesen, nakikita kong magiging ubod siya ng yaman. At siguradong hahaba pa ang buhay niya. Sa lawahan ba siya pa? Hahaha. 10 beses siyang naging monghe sa nakaraang buhay niya. Kaya napakalamig ng pakikitungo niyan. Pero sa loob ng 10 buhay na iyon, ikaw lang ang kaisa-isang babaeng nakabihag sa puso niya. Wow ah. Monghe pala eh. Kaya pala medyo may pagka-misteryoso at seryoso ang aura niya. Sige na pa, baby eh. Oy. Nandyan ka na pala. Sina Papa at Lolo, naayos na ang araw ng engagement natin. Sa susunod na weekend na, nga pala may maliit tayong salu-salo bukas. Gusto ko sanang isama ka, para makilala mo ang ilang mahahalagang kamag-anak natin. Ganyan ang plano. Okay lang ba sa iyo? Wala namang problema sa akin. Pumayag ka nga ng walang reklamo sa mga kondisyon ko. Kaya syempre susunod din ako sa anumang gusto mo. Kapag ganito kabait ang asawa mo, ano pa nga bang hahanapin ko?
Naka-wheelchair pa rin pala ang panganay na senyorito ng mga Huano. Mukhang sa buong buhay niya, mabubulok na lang siya sa wheelchair na iyan. Para lang gumaling ang mga binti ni eldest young master. Si Chairman, personal pang nagmakaawa kay Master Xu. Ilang dosenang beses na nagmakaawa pero wala pa ring epekto. Sa tingin ko nga, wala na talagang pag-asa yan. Kung ganoon pala, ang magiging tagapagmana ng pamilya Ho ay tiyak na mauwi. Kaya ang Master Xuani ang anak ng pangalawang senyora. Eldest young master. Butler Wang. Nasaan si Yaong madam? Kanina ko pa kasi siya. Hinahanap pero hindi ko siya makita. May naghanap po kasi kay Yaong madam kanina. Baka nasa labas po siya ng likurang pinto. Nakipagkita sa isang lumang kakilala. Lumang kakilala. Posible kayang ganoon kabilis nakarecover. At nailigtas si Fu Chengyu. Ang manugang ng pamilyang Huo ay hindi ganoon kadaling maagaw. Sabi ni Butler Wang sa likurang pinto raw. Saang daan nga ba yon? Sa sobrang laki ng bahay na to parang maliligaw na yata ako. Ay palaka, ginulat mo naman ako. Di ba dapat nakaretreat ka ngayon? Pwede rin namang tumakas saglit. Para mag halftime break kahit nakaretreat Ganoon lang baka casual yon. Naku, hindi na importante yon. Ang mahalaga, may dalang magandang bagay si Papa para sa'yo. Mga mahiwagang gamot na naman ba yan? Hindi. Magpupokus kasi si Papa sa pag-ensayo ngayon. Nag-aalala ako. Nakapagwala ako. Baka may mang-away sa'yo. Kaya, gumawa ako ng ilang anting-anting para sa'yo. Tipirin mo ang paggamit Ang dami naman ito. Para saan ba ang mga ito? Ito kayang gawing ginto ang bato. Ito para sa kapayapaan ng lahat. Ito naman para sa masaganang ani. Ito para ilayo sa sakit ang mga alagang hayop. At ito naman para magkaroon agad ng anak. Teka. Anong magkaroon agad ng anak ang pinagsasasabi mo dyan? Hindi ko naman magagamit itong binigay mo. Magagamit yan. Pero tandaan mo may oras lang ang epekto ng mga ito Ang papayat ka araw-araw ay tatagal ng 7 araw. Ang bato na magiging ginto ay tatagal ng 1 araw. Ang pampatulog ay tatagal ng kalahating oras. At marami pang iba. Karamihan dito ay para sa proteksyon mo. May ilan din na pang-atake. Mamaya, tingnan mo na lang kapag may oras ka Oh, bilisan mo na itago mo na yan. Sa mahiwagang supot na binigay ko sa iyo Sige po. Salamat Papa. Ikaw talaga ang the best Papa. Naku syempre naman. Sa lahat ng lalaki sa mundo, wala nang mas hihigit pa sa Papa mo. Ha. Sige na bilisan mo na. Opo. Mag-ingat ka palagi Opo. Bye Papa. Saan ba papunta yung likod na pinto? Saan ba yung likod na pinto? Hay naku. Ikaw talagang bata ka. Nandun yung likod na pinto Sige alam ko na. Babay sige na umalis ka na. Hindi mo man lang balilingunin si Papa. Hay. Hindi nga talaga lumingon kay Papa. Dati kahit isang saglit lang. Hindi ka pwedeng mawalay kay Papa. Ngayon malaki ka na talaga. Hindi mo na kailangan si Papa. Haha. Nandyan na si Master Xu. Namamalikmata ba ako? Siya yan. Ang babaeng iyan mismo. Siya ang nagsumpa sa anak ko. Mga tito mga kamag-anak. Bilisan nyo. Hulihin nyo ang bruhang iyan. Bugbugin nyo hanggang sa hindi na makabangon. Igapos nyo siya. Isilid natin sa sako. At dalhin sa walang tao bago natin turuan ng leksyon. Tama ka. Kung gagawa tayo ng gulo rito sa likod ng bahay ng mga mayayaman, baka tayo pa ang mapahamak at makulong. Sige igapos muna natin siya. Teka saglit. Anong saglit-saglit? Sugurin na yan. Magkano ba ang binayad sa inyo ni Tita Fu? Para magpakapahamak kayong makulong. At ipapatay ng pamilya Ho. Para lang bubugin ako. Huwag mo kaming lokohin. Ikaw ang unang nagpahamak kay Lan Chengyu. Nagpapairal lang kami ng hustisya. Tama. Hustisya baka mo, puro lang kayo salita para saan pa ang mga pulis? Akala nyo ba i-display lang ang mga nasa presinto? Huwag mong utuin ang mga tao rito Dahil sa'yo tinamaan ng kidlat at namatay ang anak ko. Samantalang ikaw buhay na buhay. Teka nga lang. Tinamaan ng kidlat at namatay si Fu Chengyu. Yung kidlat ang hanapin at sisihin ninyo. Bakit ako ang pinupuntirya ninyo? Huwag ninyong sabihing naniniwala talaga kayo. Na akong isang babaeng
Kawawang niloko at pinagtaksila ng sariling mapapangasawa. Na isinumpa at minura lang ng konti yung walang kwentang lalaking iyon. Magkakatotoo na agad. Sa dami ba naman ng mga taong isinusumpa natin araw-araw? Kaunti lang ba iyon? May punto nga naman yata siya. Tinamaan ng kidlat at namatay si Cheng Yu. Mukhang wala namang kinalaman ang dalagang ito doon. Nandito kayo para ipaglaban ang hustisya para sa akin. Tapos ngayon, bakit siya na ang kinakampihan ninyo? Kung ganoon, paluin natin siya sa ulo para mawalan ng malay. Buhatin natin papunta sa liblib na lugar. Tapos saka natin gulpihin ng matindi. Sige na banatan nyo na. Ang dami nyo pang satsat eh. Talaga bang bubugbugin nyo ako? Pero marami kasi akong ginto eh. Kahit may bundok ka pa ng ginto, patay na ang anak ko. Kaya ngayong araw, nandito ako para ipaghiganti siya. Huwag kayong gumalaw. Tingnan nyo, may mga ginto. Ginto nga. Ano ba mga nabaliw na ba kayo? Para lang sa kakarampot na iyan. Kinalimutan na ninyo ang hiya. Ayon mayroon din doon. Pati doon. Mayroon din doon oh. Ginto. Totoong ginto nga. Bakit ka nandito? Nag-alala akong baka apihin ka nila. Kaya pinuntahan kita rito. Paano naman magkakaroon ng taong mangangahas na apihin ako? Hindi ba nila kilala kung sino ang tatay ko? Mukhang, iyong taong bigla na lang nawala kanina, ay si Master Xu nga talaga. Tama ka. Kung ang iyong ama ba naman, ay isang makapangyarihang tao, wala talagang mangangahas na apihin ka. Mga tiyo at tiya, tapos na kayong mamulot ng ginto. Makakaalis na kayo. Totoong ginto nga ito. Sige tama na ito. Teka lang. Tingnan ninyong mabuti kung nasaan kayo. Si Wang Yu ay asawa ko na ngayon. At siya rin ang ginang ng pamilyang Huo. Ang lakas ng loob ninyong pumunta rito ngayon para manggulo. Palalampasin ko ito alang-alang kay Wang Yu. At hahayaan ko kayong umalis ng walang galos. Pero, kung mangangahas pa kayong bumalik dito, para gumawa ulit ng gulo, tinitiyak ko sa inyo, na hindi na kayo makakaalis ng buhay. Pamilyang Huo. Ang pamilyang Huo nga talaga. Hindi natin sila pwedeng kalabanin. Nakakatakot. Nasisiraan na yata ako ng bait. At sumama pa ako sa iyo para manggulo rito. Na sige na aalis na. Alam na naming lahat. Tara na. Iba ka talaga. Maraming dumating ngayon sa pamilya Ho. Na mga importanteng kamag-anak at nakatatanda. Kung hindi ka sanay, humanap ka na lang muna ng tahimik na lugar. Hintayin mo ko ha. Saan ka ba pupunta? Mag-aalay sa mga ninuno. Mag-aalay na naman. Dumating kasi ngayon ang mga tito ko. Kaya, sasamahan ko silang mag-alay ng insenso sa templo. Nag-alala lang akong baka hanapin mo ko. Kaya, pinuntahan talaga kita para magpaalam. Huwag mo na kong alalahanin. Papasok na lang ako para kumain habang hinihintay ka. CJ. Sino ba yung babaeng yon? Ngayon ko lang siya nakita rito. Baka naman siya na, ang bagong manugang ng pamilya Ho. Siguro nga, yung panganay na anak ng mga Ho, habang buhay nang hindi makakalakad, galing pa sa mahirap na pamilya ang napangasawa niya. Mukhang malapit na, i-anunsyo ng pamilya Ho, napapalitan na ang tagapagmana nila. Sa wakas nagbunga rin ang paghihintay ng ikalawang senyora. Mukhang simula ngayon, sa ikalawang senyora na tayo dapat dumikit. Bakit ba kung saan-saan ko na lang siya nakikita? Shin, kilala mo si Wang Yu? Kilala ko. Kinasal siya noong isang araw. At iniwan niya sa mismong altar ang asawa niya. Sinumpa pa niya yung ex niya na mabulok sa impyerno. Tapos kumuha lang siya ng kung sinong tambay doon para pakasalan. Basta, simula nang maitayo ang kumpanya ko, ito na yata ang pinakabaliw at pinakamadramang kasal na nakita ko. Ibig mong sabihin, yung kasal ni Wang Yu nung isang araw, kumpanya niyo ang nag-organize, at ikaw ang nag-host. Opo, tita. Naku, hindi niyo po alam kung gaano kagulo at kaloka ang nangyari dun. Sobrang madrama. Paano mo naman nasabi? Ang sabi-sabi kasi, yung tatay daw ni Wang Yu,
ay isang napakagaling na espiritista. Yung tipong kayang basahin ang kapalaran. Nung araw mismo ng kasal ni Wang Yu, panay ang sumpa niya na mamatay sana yung ex-husband nito. At tatamaan daw ng kidlat. Tapos, yung ex-husband niya nung araw na yun, ay totoong tinamaan ng kidlat at natigo. Ano? Totoong tinamaan ng kidlat at namatay. Opo. Siyempre po dahil ako ang wedding planner nila. At ako rin ang host. Kaya, sinadya ko talagang tawagan at tanungin ang pamilya nung lalaki. At totoo ngang wala na siya. Tinamaan talaga ng kidlat. At hindi na naisalba. Kaya, ang tatay ng bruhang yun ay totoong may kapangyarihan. Pero bakit parang hindi ako makapaniwala? Baka naman mga simpleng magic tricks o salamang ka lang yan. Kaya lang, ang mga ordinaryong tao na katulad natin ay madali talagang maloko. Ibig mong sabihin, nung umatras siya sa kasal nung isang araw, ay basta na lang siya humablot ng kung sinong tambay para pakasalan. Tama ba? Nga ang daming kamag-anak at kaibigan doon. Nakita rin ang lahat ng empleyado ng hotel. Alam mo ba, yung basta na lang niyang napulot na asawang lumpo. Kung sino ba talaga yung asawa niya? Hindi sino ba? Siya lang naman ang kasalukuyang tagapagmana ng pamilya Ho. Ang panganay na kapatid ni Xuan. Si Hu, Xuan, Zeu. Ano? Basta na lang siyang pumulot ng lumpo. Tapos tagapagmana pala ng pamilya Ho. Totoong totoo yan. Kung hindi sa tingin mo ba, dito sa family dinner ng mga Ho, siya na ibang tao lang. Ano ng karapatan niyang tumayo rito? Pero ano ba ng karapatan niya? Nga Ano ba ng karapatan niya? Ikaw? Ano rin ba ng karapatan mo? Ako? Yung tinanggap mo ngayon na wedding of the century ng pamilya Hu. Ang bride ay si Xu Wang Yu. Hindi ako makapaniwalang pagsisilbihan ko pa siya. Kung wala ang pagkakataong ito, paano mo naman maakit ang anak kong si Xuan Yi? Tita, kami po ni Yang Master Xuan Yi. Love at first sight po kami. Tigilan mo nga ako. Magpakatotoo ka nga. Baka sakaling tumaas pa ang tingin ko sa'yo. Dahil lang ang anak ko ay naakit lang sa ganda mo. Hindi na kita papahirapan. Pero, dahil nandito ka na rin lang, dapat may silbi ka. Kahit papaano. Para sa akin, may pakinabang din. Tita, naiintindihan ko po. Ngayong araw, hayaan muna natin ang yaong madam na ito, na sa harap ng lahat, ay tuluyang mapahiya. Sinasadya mo yan. Li Xin, anong ginagawa mo rito? Miss Chu, ikaw ang bumangga sa akin. Hindi ba dapat ikaw ang unang humingi ng tawad? Ako bumangga sa'yo. Kitang-kita na sinadya mo akong buhusan. Sa buong buhay ko, wala pang sinuman ang nangahas na manakit sa akin. Sinaktan na kita, anong magagawa mo? Miss Chu, ikaw na nga ang unang bumangga at hindi humingi ng tawad. Ikaw pa ang may ganang magmatigas. Pwes sasabihin ko sa'yo, hindi ko palalampasin ang bulok mong ugali. Sino iyan? Ang tapang naman niya. Hindi ba niya alam na iyan ang bagong pasok sa pamilya Ho? Na siyang yaong madam. Ngayon lang kasi ipinakilala sa publiko ang yaong madam na yan. Palagay ko, hindi niya alam kung sino talaga siya kanina. CJ, wala na rin akong pakialam. Sasaktan mo ba ako? Ang nasa likod ko ngayon ay si Yang Master Xuan Yi. Wala akong pakialam kung sino ka man. Xu Wang Yu. Ang lakas ng loob mong manakit sa mismong pribadong piging ng pamilya Ho. Kitang-kita na ikaw ang naunang nanakit. Gumaganti lang ako. Ikaw ang unang bumangga sa akin. Miss Lin, ang huling taong nagsinungaling at gumawa ng peking sumpa. Tinamaan na ng kidlat. Sigurado ka bang magsisinungaling ka pa rin? Ano bang gusto mong mangyari? Ako dapat ang nagtatanong niyan, anong gusto mong mangyari? Yaong madam, kayo po ang naunang magkamali. Tapos nanampal pa kayo sa harap ng maraming tao. Sumusobra na po yata kayo. Nga, kahit ikaw pa ang yaong madam ng pamilya Ho, hindi ka pwedeng manakit na lang ng tao. Anong nangyayari rito? Tita,
Naging kliyente ko po dati si Miss Xu. Gusto ko lang sana siyang batiin. Hindi ko inaasahang babanggain niya ako ng walang sorry. Tapos nanampal pa siya. Naku, Wang Yu, alam ko, hindi mo sinadyang manakit. Ganito na lang, ako na ang aayos nito para sa'yo. Humingi ka na lang ng tawad kay Miss Lee, at kalimutan na natin ang nangyari. Ha! Mukhang tinutulungan nga ninyo ako, second madam. Pero ang totoo, hinusgahan nyo na agad ako. Hala, hindi naman sa ganoon. Siyempre. Gusto talaga kitang tulungan. Naisip ko lang na tutal bago ka pa lang sa pamilyang ito. Ang mga ganitong nakakahiyang gulo ay hindi na dapat umabot pa sa kaalaman ng mga nakatatanda para hindi nila isipin na wala kang modo, di ba? Siya ang naunang gumawa ng gulo. Kung gusto mo talaga ng patas na hustisya, sige, pagbibigyan kita. Utusan mo siyang magsorry sa akin. Miss Xu, huwag mong baliktarin ang katotohanan. Si tita at ang mga bisita natin dito ay hindi mo basta-basta maluloko. Wang Yu, humingi ka na ng tawad. Maraming nakatingin. Kahit gaano ka pa kawalang modo, ang reputasyon ng pamilya ho ay dapat mo pa ring isipin. Di ba? Dami mong satsat, second madam. Sa laki ba naman ng pamilya ho? Siguradong may chisis dito, di ba? Panoorin muna natin ang kiki para lumabas ang totoo. Kahit ano pa ang lumabas sa kiki, hindi iyon sapat na dahilan para sampalin mo si Miss Lee ng 2 beses. Sayang lang ang laway ko sa inyo. Ikaw, huwag kang umalis. Bumalik ka rito. Sister-in-law, aalis ka na lang ng ganyan. Parang wala ka na atang respeto sa amin ah. Second young master, tingnan mo, namamaga na ang mukha ko oh. Gusto ko lang naman ng isang maayos na sorry. Sister-in-law, si Xian ay tao ko. Ang pananampal mo sa kanya ay parang pananampal na rin sa akin. Ayan na may magandang palabas. Kahit na ang panganay na senyorito, ang tagapagmana ng pamilya ho, halata namang ang buong pamilya ay mas pumapanig ngayon kay Senyorito Xuani. Kaya ba tayo inimbita ng pamilya ho ngayon para talaga ipakilala sa atin ang bagong senyorang ito, o baka nandito para announce ang pagpapalit ng tagapagmana? Kaya pala nandito ka. Li Xian, hindi pa nga lumalamig ang bangkay ni Fu Chengyu, di ba? Ang bilis naman. Lumandi ka na agad sa second young master ng pamilya ho. Si Xian ang kinuha niyo ni kuya na wedding planner. Nagpakahirap siya para sa kasal mo at binigay niya ang lahat. Tapos ganyan ang ugali mo sa kanya. Talagang ang walang modo ang mga galing sa hirap. Kahit naging asawa ka pa ng isang mayaman, hindi mo pa rin mababago ang pagiging mababang uri mo. Oh, ikaw na naman pala ang wedding planner ko. Ano bang background mo? Paano ba nangyaring kahit asawa na ako ng panganay ng mga ho, nakuha mo pa rin ang project para sa kasal ko? Paano ba nangyaring kahit asawa na ako ng panganay ng mga ho, nakuha mo pa rin ang project para sa kasal ko? Akala mo ba gusto kitang pagsilbihan? Pagsisilbi ba sa akin ang tawag dyan? Naiintindihan ko na. Nakilala mo ang second young master ng pamilya ho, dahil nakuha mo ang project ng kasal ko ano? Kung ganoon dapat pala magpasalamat ka sa akin ng sobra. Miss Lee. Wang Yu, may isang bagay lang na hindi ko maintindihan. Kayo ng panganay naming 6-1 Di ba ito ang unang beses na ikakasal ka? Bakit parang itong si Xian ay nagplano na rin ng kasal mo noon? Madam, anong ibig mong sabihin? Mahal. Lolo. Nandito na pala kayo. Ang gown na ito ng asawa ng apo ko. Bakit basang-basa ka? Kayong lahat. Sino nang away sa kanya? Senior Hu. Kliyente ko po si Miss Xu sa huli kong project. Kaya nang makita ko siya ngayon, gusto ko sana siyang lapitan agad para batiin siya. Pero hindi ko inaasahan na babanggain niya ako. At sinampal pa niya ako. Sinampal ka niya. Aba, nararapat lang sa'yo yan. Mabait na bata ang apo ko. Kung hindi mo siya inunahan, hindi ka naman niya sasampalin ng walang dahilan. Ang hula ko po, natatakot siyang sabihin ko na siya ang nobya sa huli kong hinawakang kasal. Kaya niya ako sinaktan para bigyan ng babala. Nobya sa nakaraang kasal. Manugang pala ha. Totoo bang kinasal ka na noon? Pangalawang kasal na niya pala ito. Kahit naman may kapansanan ang panganay na apo. Hindi naman siguro siya papatol sa isang babaeng galing na sa unang kasal, di ba? Nga naman. Magsitigil kayong lahat. Manahimik kayo. Apo, ikaw ang magpaliwanag. Tingnan niyo nga, ngayong araw.
Ang babaeng pinakasalan ng panganay nila ay nagdala talaga ng matinding kahihiyan. Lolo, kami po ni Hook Swanshao ay parehong. Ngayon lang po unang ikakasal. Ang wedding planner na ito na si Miss Lee ay totoong nag-ayos ng kasal para sa akin dati. Ano nang ibig mong sabihin? Huwag kang matakot. Si Lolo ang bahala sa'yo. Dahil ang nobyo ko sana noon ay inagaw mismo ni Miss Lee. Marumi na ang groom. Kaya papalitan ko na lang siya. Xu Wangyu. Huwag kang mag-imbento ng kwento. Hindi mo lang talaga kayang panatilihin ang lalaki mo. Kasalanan mo yan dahil wala kang kwenta. Huwag mong ibato sa akin ang lahat ng mga paninira mo. Bastos. Sino nang nagbigay sa'yo ng karapatan? Nakausapin ng ganyan ang yaong madam ng pamilya ho. Ako. Humingi ka na ng tawad bilis. Patawad po, old master. Nabigla lang po ako sa maling paratang sa akin. Kaya nadala lang po ako ng emosyon. At nasabi ko po yon nang hindi sinasadya. Dapat nga talaga nating pasalamatan itong si Miss Lee. Dapat nga nating pasalamatan itong si Miss Lee. Yung lumpong pinulot lang kung saan ni Xu Wangyu ay ang tagapagmana pala ng pamilya ho. Paano? Paano siya sinwerte ng ganito? Young Master Hu, bakit niyo po ako pinapasalamatan? Kasi kung hindi mo inagaw ang fiant ni Wangyu, ang isang lumpong katulad ko, paano magkakaroon ng pagkakataong pakasalan si Wangyu? Kailangan ka talaga naming pasalamatan. Young Master Hu, sinisiraan niyo ako sa harap ng maraming tao, at sinisira niyo ang reputasyon ko. Ito ba ang ipinagmamalaki ng pamilya ho? Ito ba ang pamantayan ng isang tagapagmana? Ganyan ba kayo pinalaki? Ang magandang asal ng pamilya ho ay ginagamit lang sa mga taong karespe-respeto. Doon lang namin yon ipinapakita. Para sa isang babaeng ginustong maging kabit na tulad mo. Hindi ka karapat-dapat. Tama ang asawa ko. Kung ganoon, kakampi ako sa asawa ng apo ko. Yin, alam mo namang may sabit naging kabit ka pa. Inagaw mo pa ang fiant ng iba. Hindi totoo yan. Suani, ang isang tulad ko, na hindi pa nakakahawak ng kamay ng lalaki. Paano ko magagawa ang ganyang nakakadiring bagay? Natahan na. Huwag ka nang umiyak. Siyempre naniniwala ako sa'yo. Sa ganitong okasyon ng pamilya ho, hindi talaga nararapat na mag-play ng ganoong video. Dahil ayaw mong umamin. Sige, hihilingin ko na lang na sana mga anak kaagad. Yin, anong nangyayari sa'yo? Dr. Tang. Dr. Tang. Bigla na lang. Hindi ko alam kung anong nangyari. Baka nilamig lang. Baka nitong nakaraang 2 araw. Sa sobrang pag-aasikaso sa panganay na amo. At sa asawa niya para sa pagplano ng kasal. Kaya siya sobrang napagod. Napagod kaya nagsuka. Bakit para sa akin mukha siyang buntis? Manahimik ka. Pwede ba huwag mo akong siraan? Ang isang tulad ko, na hindi pa nakakahawak ng kamay ng lalaki. Paano naman mabubuntis? Ano yan na buntis ng hangin? Xu Wangyu. Para lang masiraan ako. Talagang gagawin mo ang lahat ah. Tingin mo ba sa akin tanga? TFF. Hintayin niyo lang matapos pulsuhan ni Dr. Tang. Kapag napatunayang puro kalokohan lang ang sinasabi ni ate. Kuya, gusto kong kayong mag-asawa. Ay humingi ng tawad kay Yin. Sige ba? Dr. Tang. Dr. Tang. Nandyan na. Senorito, nandito na po ako. Pakicheck ang pulso ng babaeng ito. Masusunod po. Miss Xu, hindi ko ibibigay sa iyo ang pagkakataong siraan ako. Pagkatapos suriin ng doktor ang pulso ko, gusto kong mag-public apology ka sa akin. At mangako ka na hindi mo na ako guguluhin ulit. Walang problema sa akin. Sige na Dr. Tang, kunin mo na ang pulso niya. Si Dr. Tang ay ang family doctor ng pamilya ho. Napakagaling niya at patas siyang humusga. May tiwala ako kay Dr. Tang. Dr. Tang, kumusta ang pulso niya? Naku! Senior, ito po ay isang madulas na pulso. Walang hiya. Impossible. Paanong naging posible iyon? Napaka-inosente ni Yin. Paanong magiging madulas ang pulso niya? Senorito Xuani, kino-question mo ba ang kakayahan ko bilang doktor? Ang pulso niya ay pumipintig ng malakas. Dumudulas sa aking mga daliri. Parang mga perlas na gumugulong sa pinggan. Kung hindi iyan madulas na pulso ano pa? Niloloko mo ako. Ano ba kasi iyang madulas na pulso na yan? Ibig sabihin yan siya ay buntis. Miss Lee, congratulations sa'yo. Buntis ka. Nagsisinungaling ka. Anong slippery pulse ang sinasabi mo? Ibig sabihin niya nagdadalang tao ka.
Miss Lee, binabati kita. Buntis ka. Impossible. Hindi pwedeng mabuntis ako. Kahit pa walang proteksyon. Imposibleng makabuo agad ng ganoon kabilis. Su Wangyu. Ano bang ginawa mo sa akin? Ako. Buntis ka. Anong kinalaman ko dyan? Babae rin ako tulad mo. Wala akong kakayahang gawin yan sa'yo. Hindi. Ikaw ang may gawa nito. Sinabi mo na tatamaan ng kidlat si Fu Chengyu. At totoong, tinamaan nga siya ng kidlat saktong tanghaling tapat. Walang sablay kahit isang segundo. Tapos ngayon sinabi mong buntis ako. Pero gumamit naman ako ng proteksyon. Katawan ko to. Pero wala man lang akong naramdamang kahit anong sintomas. Pero alam mo, ang lahat ng ito, siguradong ikaw ang may pakana nito. Ah! Huxuani, anong karapatan mong saktan ako? Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Akala ko ba malinis at inosente ka? Tapos ngayon buntis ka. Tingin mo ba sa akin tanga na sasalo sa kalat mo? Isang malaking uto-uto. Hindi. Second Master. Pinagbibintangan lang nila ako. Marami pang iba. Mga sintomas yata ng pagbubuntis yan ah. Pinagbibintangan lang nila ako. Bakit naman kita lolokohin? Alaynan. May posibilidad nga. Alaynan. May posibilidad nga. Mga tauhan. Kunin niyo ang babaeng to. Dalhin sa ospital. Bakit tayo pupunta sa ospital? Ayoko, hindi ako pupunta sa ospital. Di ba nagdududa ka sa Chinese medicine? Eh di sa ospital tayo pumunta. Para magpa-blood test ka. Ayoko. Senyo, maniwala po kayo sa akin. Pinagbibintangan lang po ako. Teka lang. Bitiwan niyo ako. Senyorito. Senyorito Hu, ano bang ginawa kong masama sa'yo? Para pahirapan mo ako ng ganito. Kalokohan to. Swansao, ano bang ginagawa mo? Binuhusan niya ang asawa ko. Mabait ang asawa ko, kaya hindi siya gumanti. Pero ako hindi ako nagpapalagpas. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ipapatikim ko sa kanya ang ginawa niya. Ikaw, kalagkarin niyo na yan. Ilabas niyo na siya. Pribadong handaan ito ng pamilya ho. Bakit niyo pinapapasok ang kung sino-sino lang? Anong motibo niyo? Ha? Senyor, ako. Paano ko naman malalaman na ganyan pala ang ugali niya? Lahat ng to ay dahil masyado lang akong nag-alala para kay Senorito at sa kasal nila ni Wang Yu. Kaya naman ngayong araw, pinatawag ko na ang wedding planner. Pero ang gusto ko lang naman ay masigurong magiging maayos ang kasal eh. Pa, mabuti naman ang intensyon ni Piwen. Kaya wag niyo na po sana dahil lang sa ibang tao. Pagalitan pa ang sarili nating pamilya. Nakilala na ng lahat ang asawa ko. Dadalhin ko muna siya para makapagpalit ng damit. Maiwan muna namin kayo. Sige, lumakad na kayo. Lolo, Papa, lalabas po muna kami. Malamig ba ang paa mo? Hindi naman ah. Ang lamig kaya. Papainitin ko muna yan. Sa susunod bawal na ang maglakad ng walang sapatos. Maliwanag ba? Opo. Ako na. Teka, Senorito, gusto mo bang maghugas ka muna ng kamay bago? Kakapaligo mo lang ah. Nandidiri ka pa ba sa sarili mo? Sige na nga, maghugas na ako ng kamay. Salamat sa pagod mo. Ngayong weekend na, ang grandeng kasal ni Xuanzao. Kulang na tayo sa oras. Ikaw na ang bahalang tumutok sa lahat. Huwag kang mag-iiwan ng butas na pupunahin ng Don. Alam mo naman ang Don, masyado siyang mapili at istrikto sa'yo. Kahit hindi pa ako presyo ng Don, tututukan ko pa rin naman ang kasal na to. Alam kong napagod ka. Sa paglipas ng mga taon, hindi ka nakipag-unahan. Tahimik ka lang na nagtatrabaho. Hindi ka man maintindihan ng senyor. Pero ako, nakita ko ang lahat ng iyon. Zenting, mag-asawa tayo. Kaya natural lang na gawin ko to. Nga pala, naihanda ko na ang pampaligo mo. Magbabad ka muna dun. Titignan ko lang muna si Xuani. CJ, ang batang yun talaga pagdating sa trabaho. Masyadong padalos-dalos at mapuso. Kailangan niya talagang
Matuto ng mabuti mula sa kuya niya. Kakausapin ko siya ng masinsinan. Ilset. Sige na. Ang gamot na iyon ni Hu Zenting ay napalitan ko na ng isang lasong walang lunas. Ang pamilya Hu ay nawalan na lahat ng katinuan para magtiwala ng buo sa isang peking espiritista. Hayaan mo na, kung hindi lang pumasok sa pamilya si Xu Wangyu at nagbigay ng pagkakataong ito, hindi sana tayo makakakilos ng ganito kabilis. Tama. Biyaya talaga ito ng langit. Bumalik na si Hu Xuanzhao sa kwarto niya. Mga bagong kasal pa man din sila. Siguradong magiging abala sila roon ng matagal. Ngayon, ang perpektong oras para tapusin ang matanda. Kung ganun, hayaan mong ako na ang magpadala sa matandang iyon sa impyerno. Mabait kong apo. Sabi nila itong pambihirang gamot na to ay nakakapahaba raw ng buhay. Hihihi. Masubukan nga, Lolo. Umiinom po pala kayo ng gamot. Dinalhan ko po kayo ng mainit na sabaw ng ginseng. Ilang beses ko ba kailangang sabihin sa'yo? Ang mga iniinom ko ay hindi pwedeng hawakan ng ibang tao. Yung mayordomo ng mansyong ito. Pabobo ng pabobo sa trabaho. Ano pang tinutunganga mo dyan? Lumayas ka na sa paningin ko. Hanggat hindi ko nakikitang naubos niyo mismo itong sabaw ng ginseng. Paano naman po ako aalis? Ikaw, anong binabalak mo? Walang hiya ka. Ha ha ha. Ako. Pagsasabihan ko muna si Lolo na inumin yung pampalakas niya. Sige na, aalis na ako. Ang duwag mo naman. Lolo. Lolo, papasok na po ako ha. Lolo, papasok na po ako ha. Sakto ang pagdating mo. Lolo, nandito po ako para turuan kayo kung paano inumin yung pampalakas nyo. Kapag ininom nyo iyon, siguradong hahaba pa ng 10 taon ang buhay nyo. Lolo, Lolo. Lolo. Hindi maganda to. Nasa panganib ang anak ko. Ikaw, pinatay mo si Lolo. Mamamatay tao. Hindi ba't ikaw ang may gawa nito? Anong nangyayari rito? Nasaan ba ako? Anong klaseng lugar ba to? Papa. Bakit po kayo nandito? Kung hindi ako pumunta dito, muntik ka nang mapahamak na naman. Binigyan niyo po ako kanina ng 2 anting-anting eh. Kaya ko naman pong ipagtanggol ang sarili ko. Huwag na po nating pag-usapan yan. Tignan niyo po muna si Lolo. Wala na po siyang hininga. Alaynan. Nga, wala na siyang hininga. Mabubuhay pa po ba natin siya? Limitado ang kapangyarihan ko ngayon. Hindi ko kakayanin. Ay teka nga pala, nasaan na yung mga kampanilya na binigay ko sa'yo pang kaligtasan mo? Bawat isa sa mga kampanilyang iyon ay ginawa ko gamit ang 3 taon ng aking kapangyarihan. Pero, naubos ko na po eh. Ano? Naubos mo na yung 3. Yung una po, ginamit ko para paluhurin si Fu Chengyu habang kinakausap ako. Yung pangalawa,
Ginamit ko po para pagalingin yung binti ni Hook Swanshaw. Yung pangatlo po, ginamit ko para papuntahin ang lahat sa plaza. Para panoorin si Fu Chengyu na tamaan ng kidlat. Diyos ko, hindi ako makapaniwala sa'yo. Sige, parusahan ang masama. Gamutin ang mahal mong, maiintindihan ko pa eh. Pero bakit kailangan mo pang palipatin silang lahat ng lugar? Sa mismong kasal ba? Hindi pwedeng panoorin yung kidlat doon. Hindi ko na iyon masyadong inisip. Naisip ko kasi, siguradong may lightning rod sa taas ng hotel. Paano kung pagbagsak ng kidlat? Nasalo lang ng lightning rod. Paano kung hindi natamaan si Fu Chengyu? May punto ka nga naman dyan. May punto ka nga naman dyan. Kaya inubos ko na yung tatlo. Paano tong matandang to? Hayaan muna natin siyang. Parang hindi naman yata tama yan. Pa, lagi ka namang handa sa anumang mangyayari, diba? Lagi kang may mga itinatabing kung ano-ano na nakakapagligtas ng buhay. Wala na ba talaga? Ito. Bakit nasa sahig to? Parang natapakan pa yata ng kung sino. Makakaligtas ba to ng buhay? Nalason siya. Kaya pa naman siyang buhayin ng isang to. Pero, hindi na siya magigising. Buhayin. Basta mabuhay siya, pwede na iyon. Buhayin muna natin siya. Nabuhay nga siya. May hininga na siya. Wang Yu, hanggang dito na lang ang maitutulong ni Papa sa'yo. Tutal, isa pa ring cultivator si Papa. Tungkol sa karma ng ibang tao, hindi ako pwedeng masyadong makialam. Kailangan na ni Papang umalis. Kung hindi mo na talaga kakayanin mag-isa, magpapadala si Papa ng isa pang batang disipulo para tulungan ka. Pa, huwag ka nang mag-alala at mag-focus ka na sa pag-ensayo mo. Kaya ko na to. Saka, may asawa na ko ngayon. Hindi na po ako nag-iisa. Papa, wag na po kayong mag-alala sa pagmumuni-muni nyo. Kaya ko na po ito. Saka, may asawa na po ako ngayon. Hindi na po ako nag-iisa. Ilset, naitakda na ang kapalaran ni Hook Swanshaw. Patuloy ko siyang babantayan mula ngayon. Sige po, salamat Papa. Isang butil lang kayang magligtas ng buhay. Pero hindi nito kayang magpagising. Paano kung dalawa? Tutal, ganito na rin lang ang nangyari. Bahala na. Pupuntahan ko ulit si Hook Swanshaw. Kukuha ako ng isa para subukan. Ano? Si Lolo. Patay na. Talagang pinatay nila si Lolo. Namatay siya. Nawalan na siya ng hininga. Pero nabuhay ulit. Kaya lang hindi pa siya nagigising. Kaya nga nilapitan kita para subukan, diba? Lolo. Bilis, ipainom mo na yung gamot kay Lolo. Sa kalagayan ni Lolo ngayon, malulunok niya kaya to. Ipasok mo yung gamot sa bibig ni Lolo, tapos hipan mo papasok. Ipasok mo yung gamot sa bibig ni Lolo, tapos hipan mo ulit. Lolo. Hay naku, hangin lang ba talaga ang ihihip mo? Gumamit ka ng tubig. Buti na lang nandito ka. Sa sobrang taranta ko, nakalimutan ko na. Salamat sa Diyos. Nalunok na niya. Hindi ko talaga inaasahan na isang salot pala ang mapapangasawa ni Swanshaw. Mahal, yung puso ko. Hanggang ngayon sobrang bilis pa rin ang tibok. Kung si Lolo talagang nainom yung ginseng soup na iyon, baka hindi na natin siya naisalba. Ano ka ba? Huwag kang maniwala sa mga chismis ng mga katulong na yan. Anak ng isang iginagalang na master si Wang Yu. Siya ang swerte ng pamilya Ho. Ang lucky charm natin. Paano niya naman sasaktan si Lolo? Nataranta lang talaga ako. Pero, buhay ni Lolo ang nakasalalay dito. Kaya hindi ako pwedeng magpakampante. Sana lang talaga,
hindi totoo ang lahat ng ito. Si Lolo. Sana walang mangyaring masama sa kanya. Teka. Nasaan si Huxwani? Nga pala. Nasaan na si Huxwani? Ay. Nga, no. Si Huxwani. Saan kaya siya itinapon ni Papa? Nandito ang lason. Sana walang mangyaring masama. Madam, huwag niyo po sanang sirain ang tiwala ng buong pamilya ho. Senor, natutulog na po ba kayo? Senor. Patay. Naisahan ako. Paano? Paano na to? Kalma lang. Buti na lang hindi pagising si Lolo. Wala pang masamang nangyayari. Kailangan ko nang makabalik sa wheelchair agad-agad. Senor. Swansao. Bakit ka natumba? Madam, ano pa bang balak mong gawin? Madam, ano pa bang balak mong gawin? Gusto ko lang namang tulungang tumayo ang asawa ko. Ano bang sa tingin mo ang gagawin ko? Papa, bakit kayo nandito? Kung hindi ako pumunta rito, tiyak na mapapahamak ang matanda. Hoy! Anong ginagawa mo? Mahal, tingnan mo ang matanda. Nakasandal lang at hindi na gumagalaw. Siguradong may masamang ginawa sa kanya. Huwag kang ang gumawa ng kwento. Maayos na maayos pa ang kalagayan ni Lolo. Ting! Isang matapang na lason yan. Madikit lang ng kaunti sa balat. Siguradong patay ka agad. Ang matanda, siguradong wala ng buhay ngayon. Kung talagang maayos ang lagay ng matanda. Eh bakit? Ayaw niyo kaming palapitin para tingnan siya. At bakit? Nakahiga lang siya't hindi gumagalaw. Mababaw lang ang tulog ng matanda. Sa dami nating pumasok dito sa kwarto. Imposibleng hindi siya magising. Wang Yu. Tumabi ka. Mahal. Napakalakas pa ng pangangatawan ng matanda. Tapos bigla na lang. Siyang mawawala. Kung hindi siya nilason, eh ano pa bang dahilan, Aber? Madam, masyado ka namang sigurado na nilason siya. Ikaw ang naglason sa kanya. Huwag kang ang mag-imbento. Paano ko naman gagawin yon? Bakit ko lalasunin si Lolo? Siguradong ikaw yon. Kung hindi ikaw, eh bakit nangyari to? Bago ka pumasok sa pamilya ho, ilang dekadang tahimik at maayos ang pamilya natin. Pero pagkapasok mo pa lang, bigla na lang pumanaw si Lolo. Hindi pa ba malinaw ang nangyari? Tama na iyan. Tumigil na kayo sa kakasalita. Mahal. Hindi natin pwedeng hayaang mamatay si Lolo ng walang hustisya. Tumawag na tayo ng pulis. Para ang anak ng manlulokong iyan ay mahuli na. Ano ba kalokohan? Humihinga pa si Lolo. Ano? Imposible yan. Totoong biglang sumama ang pakiramdam ni Lolo. Pero simula nang pumasok si Second Madam, sigurado na kayong pumanaw na siya. Bakit? Matagal niyo na ba tong hinihintay? Young Master, paano mo nasasabi yan? Mahal, kung anong pag-ugali mayroon ako. Ikaw ang pinaka-nakakaalam niyan. Narinig ko lang din naman sa mga kasambahay na nakita daw nila ang Yaong Madam na nilalason si Lolo. At nang malaman ko yon, sinabi ko agad sa'yo, diba? Ako naglason. Baka nagkakamali kayo ng nakita. Nasa akin na ang ebidensya. Si Dr. Tang ay parating na rin. Malalaman natin kung mailason ba ang mangkok na to. Isang imbestiga lang niya malalaman din agad. Ang mga kasambahay natin ay naghihintay rin dyan sa sala. Matapang ka bang magharap-harap tayo? Siyempre, hindi ako takot. Naman lalaban ako. Pangalawang senyora mamaya lang. Baka ikaw rin ang mabaon sa sarili mong hukay.
Xuanzao. Alam kong sa loob ng maraming taon, hindi mo pa rin ako matanggap-tanggap. Pero ang lolo mo, kadugo mo siya at sarili mo siyang lolo. Bigla na lang, may gumawa sa kanya ng ganito. Wala ka man lang bang, balak na alamin ang totoo. Malubha ang sakit ni lolo. Siyempre imbestigahan ko yan. Pero yung hindi kita matanggap, ay magkaibang usapan. Hay naku, tama na yan. Manahimik na muna kayong lahat, dahil nandito naman ang gamot ng master. Siguradong magiging maayos din ang lagay ng lolo nyo. Hindi pwede. Bakit naman hindi? Hisha, bigay ng master ang gamot na to. Dahil napainom ko na si lolo, ng isang piraso. Makadalawang piraso na siya. Ang gamot ng papa ko, ay hindi paramihan ng inom. Pinainom mo ang lolo, ng sarili mong gamot. Nakita mismo ni Xuanzao na pinainom ko sa kanya. Totoong-totoo yan. Kung nakainom na pala si lolo, ng gamot galing sa master, wala na tayong dapat ipag-alala. Mahal, ganyan ba kabilis ang tiwala nyo sa babaeng yan? Paano kung ang pinainom niya kay lolo ay, lason baka mo ang ipinakain ko? Masyado yatang nagmamadali ang second madam na idiin ako. Masyado na iyang halata. Mahal, ang gamot na nasa kamay mo, pati na rin itong mangkok na hawak ko, dapat parehong suriin. Papa, biglang naging malubha ang sakit ni lolo. Kailangan talaga nating imbestigahan. Ngayong nandito na si Dr. Tang, papasukin na natin siya para masuri ito. Hala, teka, anong nangyayari rito? Paanong nalason si Senor Hu? Ano? Nalason nga talaga si Senor. Lumabas muna kayong lahat. Maghintay kayo sa labas. Lalapatan ko ng karayom si Senor. Huwag niyo akong istorbohin. Labas na. Huwag na kayong makagulo sa paggagamot ni Dr. Tang kay Senor. Unti-unti nang bumubuti ang pulso niya. Bumabalik na sa normal. Nawala na ang bisa ng lason. Mahal, kung may lason ba o wala ang gamot na yan, maaari natin yang subukan ngayon. Ang pildoras na ginawa ng papa ko. Kahit paso na wala pa ring lason yan. Ang pinakamalalang mangyayari lang, ay pabalik-balik ka sa banyo ng 8 o 10 beses. Kung nakakamatay nga ba ang lason na ito, ay malalaman din natin mamaya. Manugang ko. Ayos lang ba sa'yo na? Subukan natin ito ngayon mismo. Siyempre naman ayos lang. Hala! Ang bilis namang umepekto. Mahal, ang bagong manugang natin, ay mismong umamin na, pinakain niya ng pildora si Senor. Talagang pinatay niya si Lolo. Wang Yu, ano pang maipapaliwanag mo? Hindi yan ang gamot ng papa ko. Lason yan. Ang gamot na yan. Pero galing yan mismo sa mga kamay ng tatay ni Xuanzao. Bago pa yan. Hawak-hawak din yan ng tatay ni Xuanzao. Sinasabi mong lason yan. Eh di lason yan na bigay mo. Hindi yan yung sa akin. Ang sa akin ay Maltesers. Ano ba tong bagay na to? Kaya lang naman, magkamukha lang sila ng itsura. Ano? Sinasabi mo na ang binigay mo ay Maltesers. Nga, gumagamit ang papa ko ng Maltesers para gumawa ng gamot. Pampahaba ng buhay yon. Imposibleng nakakamatay yon. Wala na talaga akong masabi sa'yo. Hindi nakakamatay. Eh ano naman to? Ang puting dagang to. Kamatay lang ngayon. Pati si Lolo sa taas. Nakoma rin dahil sa lason. Kinumpirma na rin yan ni Dr. Tang. Ang kapal pa ng mukha mong magpalusot. Aba, bagong manugang. Sinasabi mong ang binigay mo sa akin ay hindi ang lasong yan. Ibig mo bang sabihin, ako ang nagpalit ng lason? Kailangan ba talagang isa sa ating dalawa ang salarin? Hindi ba pwedeng ibang tao? Kailangan ba talagang isa sa ating dalawa ang salarin? Hindi ba pwedeng ibang tao? Anak si Wang Yu ni Master Xu. Imposibleng siya ang pumatay. E paano mo ipapaliwanag ang lason na ito? Yung galing sa tatay ko pampahaba ng buhay iyon. Imposibleng may lason iyon. Kailangan kong maghanap doon sa mga kumpol ng kung ano-anong anting-anting ni Papa.
Kung mayroon bang orasyon na mapapaamin at mapapagsalita sila ng totoo. Itong kamalasan na bigla na lang dumating. Hinding-hindi ko akuin. Mahal, ayaw pang umamin ng bagong manugang na siya ang naglagay ng lason. Tumawag na tayo ng pulis. Naniniwala akong ang mga pulis ay makakahanap ng totoong ebidensya. Ayun, orasyon para marinig ang nasa isip. Ang dami naman ito. Kung ganoon, tig-iisa tayo. Sige, tumawag kayo ng pulis. Sa presinto, naayos ko na ang lahat doon. Kapag dinampot na nila, Siksu Wang Yu, ang kasong pagpatay na ito, ay siguradong sa kanya nababagsak. Piwen, anong sinabi mo? Mahal, wala naman akong sinasabi ah. Chairman, ang ikalawang ginang, ay hindi talaga ibinuka ang bibig niya. Mukhang, narinig din ito ni Chairman. Mukhang, narinig din ni Papa kanina. Ang boses ng ikalawang ginang. Mukhang, narinig din ni Papa, yung boses ng ikalawang ginang kanina. Sigurado ako, kagagawan ito ni Wang Yu. Nasa isip ba ni Piwen yung narinig ko? Paano ko narinig iyon? Ito ang nasa isip ni Piwen. Anong nangyayari? Bakit ba ang mga to nakatingin sa akin? Wala naman siguro akong nadulas, di ba? Pangalawang senyora, hindi pa po bumababa si Dr. Tang. Paano kung mailigtas ni Dr. Tang si Lolo? Impossible. Kami kaya niksuan ni ang bumili ng matapang na lasong iyon sa sobrang mahal na halaga. Yung maliit na hayop nga kanina, isang dila lang, namatay na agad sa lason. Ang matandang yun, malabong-malabo na mabuhay pa siya. Butler Wang. Po, senyorito, ano po ang ipag-uutos nyo? Tumawag ka ng pulis, imbestigahan nyo ng maigi ang nangyari. Tama-tama, tumawag kayo ng pulis. Hinding-hindi natin pwedeng hayaan ang salarin na makataka sa batas. Bakit parang ang buong nangyayari ngayon ay nagiging nakakapagtaka? Kailangan nga nating tumawag ng pulis. Pangalawang senyora, bukod sa pagkahimatay ni Lolo, hindi mo ba napansin na may nawawala? Anong nawawala? Anong nawawala? Sabi nila malalim daw ang ugnayan ng mag-ina. Pero mukhang hindi ito totoo. Sa inyo ni Senyorito Xuani, anong ibig mong sabihin? Kanina pa, pero hindi mo man lang napansin na nawawala si Senyorito Xuani. Saan nagpunta si Xuani? Wang Yu, ano ba talagang gusto mong sabihin? Huwag kang mag-alala, hanggat walang ginagawang masama si Master Xuani. Hindi siya basta-basta mawawala ng parang bula. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Nasaan na ang anak ko? Huwag kang ang tarantang-taranta dyan. Umayos ka nga, nakakahiya. Madalas namang wala sa bahay si Xuani tuwing gabi. Hindi na bago yan. Ba't ka ba natataranta? Hindi ganon yon. Ang anak natin, pumunta sa matandang hukluban na yon, para dalhan siya ng ginseng soup. Pero narinig ko, pinakain daw ni Xuang Yu ng gamot ang matanda. Sa sobrang taranta ko nakalimutan ko ang anak ko. Nasaan na ba ang anak ko? Ang tinutukoy mo ba ay ang mangkok na to? Ang mangkok na to na may lamang ginseng soup, ay may lason. Mahal, bakit bigla mo namang naisip? Ang mangkok na iyan, may lason niya ang mangkok na iyan. Kung ayaw mong maniwala, hintayin natin si Dr. Tang para masuri niya. Sinampal mo ko, ginawa ko ang lahat para sa'yo. Sa loob ng maraming taon sa pamilyang to, tapos sasampalin mo lang ako. Sabihin mo, nasaan si Xuani? Paano ko malalaman? Nag-aalala rin ako, para sa anak natin. E paano yung lason sa ginseng soup na to? Paano mo ipapaliwanag to? Anong pinapalabas ng matandang to? Imposibleng alam niya, na nilason ng anak ko ang matanda, para ibintang kay Xuang Yu. Ang planong iyon. Ang lakas ng loob mong magsinungaling. Huzenting, nababaliw ka na ba? Sabihin mo, ang lason na to, sinong naglagay nito? Sa totoo lang, sobrang nadismaya ako sa'yo. Hindi na sana ako umasa pa sa'yo. Bukod sa anak ko, kayong lahat. Kusa mo ring ibinuko ang sarili mo, no? Anong ibinuko? Kayong mag-amang huo, nagsabuatan para i-frame up ako. Gusto niyo lang naman akong saktan para umamin sa hindi ko ginawa, di ba? Hindi ako papayag. Tatawag ako ng pulis. Senyora, nakatawag na po ng pulis. Mabuti. Hihintayin ko ang karma ninyong lahat. Senyora, ang lason ba sa sabaw? Siya ang Master Gong ba ang naglagay? Huwag kang magsalita ng kalokohan.
Ikaw ang naglagay ng lason. Pinapaalalahanan kita. Ang kapalit ng pagsisinungaling mo ay ang mangyayari kay Second Young Master Hu, na hindi na siya makakabalik habang buhay. Sa tingin mo ba matatakot mo ako ng ganyan-ganyan lang? Narinig mo na ba na yung ex kong nanloko sa akin at sumumpa ng kasinungalingan ay tinamaan ng kidlat at namatay? Anong ibig mong sabihin? Gusto ko lang namang sabihin mo ang totoo. Isang makapangyarihang master ang tatay ko. Hindi mo sana ako pinagplanuhan ng masama. Isang hamak na mortal ka lang. Paano ka mananalo laban sa tatay ko? Sinasabi ko sa'yo, sa buong buhay ko, hindi ako naniniwala dyan. Sa mga gawa-gawang salamang ka na yan, mga walang kwentang kababalaghan, pues papakitaan kita ng isa. Gagawin kong ginto ang batong ito. Ano? Ay ito. Paanong nangyari to? Hala! Chairman, totoong ginto nga. Totoo nga. Sa mundong to, mayroon talagang kapangyarihang gawing ginto ang bato. Siyempre naman meron. Kaya lang may taning ang gintong iyan. Bukas, babalik din yan sa dati. Nakakamangha pa rin yun kahit na ganoon. Siraulo ka. Sinaktan mo na naman ako. Sinaktan kita. Para tulungan ka. Si Wang Yu ay ang kaisa-isang anak ni Master Xu. Yung mga kalokohang pinaplano mo, kaming lahat, ay narinig yan ng malinaw. Kaming lahat, ay narinig yan ng malinaw. Impossible. Tinatakot mo pa ko ha, matandang hukluban. Ang susunod, ay isusunod na kita sa hukay. Papatayin mo ko. Dudukutin ko ang puso mo. Dudukutin ko pati mga mata mo. Tuluyan na kitang bubulagin. Hu Zhenting. Mabubulok ka sa impyerno. Tingnan lang natin kung sinong mabubulok sa impyerno. Impossible. Hindi maaari. Hindi ako naniniwala. Ikalawang ginang. Hindi lang si chairman ang nakakarinig. Naririnig ko rin ang mga nasa isip mo. Kami ni Xuanzhao. Siyempre naririnig din namin. Ano hindi ka pa rin ba aamin? Ang sakit bang mapahiya ngayon? Sabi ni Wang Yu. Kapag hindi ka pa nagsabi ng totoo, hindi na makakabalik si Xuanyi. Teka lang. Kayo nang walang hiyang kasabwat mong iyan. Nilason niyo ako. At gusto niyo pang pagbintangan ang mabait kong apong manugang. Akala mo ba yung mga ginawa mo ay makakalusot ng ganun-ganun na lang? Papa, gising na po kayo. Lolo. Lolo. Salamat sa Diyos. Lolo. Sa wakas nagising din po kayo. Anak. Xuanzhao. Ang mga binti mo. Nakakatayo ka na ulit. Utang ko po ang lahat ng ito kay Wang Yu. Siya po ang dahilan kung bakit nakalakad ulit ako. Napakabuti mong manugang. Ikaw nga talaga. Ang swerte ng pamilya ho. Napakabuti mong manugang. Ikaw nga talaga. Ang swerte ng pamilya ho. Dahil din po ito kay Papa. Mabuti. Nakakatuwa talaga. Xuanzhao. Sa wakas nakakatayo ka na ulit. Ang pamilya ho natin. Ano bang ginawa nating mabuti para maging manugang si Wang Yu? Maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat Master Xu. Sa pagliligtas sa buhay ng aking ama. Maraming salamat Master Xu. Dahil ang anak kong si Xuanzhao ay nakalakad na muli. Wala kang pinag-aralan. Naniniwala ka na ba ngayon? Umamin ka na. Ang anak sa labas na iyon ay hinding-hindi na makakabalik pa. Ano? Ako. Senior. Chairman Senyorito. Nandito po si Chief Liu. Ha? Si Chief Liu. Bakit si Chief Liu ang nandito? Hindi ba dapat si Officer Zhang? Inaresto na si Officer Zhang. Ngayon sa buong Haiyan City. Si Officer Liu na ang may hawak. Doon ka na sa presinto. Umamin kay Officer Liu. Dalhin na iyan. Hindi. Nagkamali ako. Ako ang lumason sa kanya. Walang kinalaman dito ang anak ko. Xu Wang Yu. Pakawalan mo na ang anak ko. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pakawalan mo ang anak ko. Akala ko pa naman, si Piwen ay mabait at maamo, at hindi sakim.
Hindi ko inaasahan na. Hay naku. Nga pala mahal kong manugang. 6-1 ni. Nasaan ba siya ngayon? Ako, hindi ko talaga alam. Kasal na kami.